Ngayong araw ay gagawa na naman ako ng storage bag. Ito kasi ay lalagyan ko ng mga sapatos at iba pang mga gamit. Nainganyo lang naman ako gumagawa nito dahil laging dumadaan sa newsfeed ko. Siguro napalo ko ang kanilang mga page. Base sa aking observation, ano kaya kung gagawa na lang ako? Total nakita ko naman ang sistema nila kung paano ito pinoporma at ginagawa at paano pinapaganda. At base sa comments nga nakita ko sa online, doon sa binili nilang storage bag, yung iba daw ay natupi-tupi na, yung iba ay nagkasira-sira na. Kaya naengganyo na talaga ako na gumagawa ng sariling storage bag at bumili ng plywood kaysa naman bibili ako sa online, baka mamaya masisira na naman. Hindi ko na pinakita dito kung paano ako bumili ng plywood at paano ako nag-assemble at paano ako naglagari dahil hindi ko naman talaga na-videohan dahil nalimutan ko. Sabi nga nila, kung hindi ka nagkamali at hindi mo nalimutan, ibig sabihin yan, hindi ka matuto. So dahil dyan, marami na akong natutunan sa mga bagay na nalimutan na hindi pala maganda kapag nalimutan mo siya. Pagkatapos kong malinisan yung mga matalas-talas dyan sa gilid-gilid na yan, ito na ang ginagawa. Kung makikita nyo dito, maganda na siya tingnan at matibay talaga ito dahil plywood ang ginagamit ko dito. Ang susunod kong ginagawa ay naglagay na din ako ng foam dyan sa ibabaw na yan para pag inupuan na hindi sumasakit doon sa puwet lalo na sa mga bisita. Ang box na ito ay pwede siyang upuan sa mga bisita kahit malaking tao, pwede yan kasi plywood yan at matibay yan. Kailangan lang talaga dyan istikleran para hindi magalaw-galaw yung foam na yan. Ang foam na yan pala ay binili ko pala sa online yan kaya walang ka-effort-effort at hinihintay ko na lang siyang dumating habang ito ay in-order ko. Pagkatapos kong malalagyan ng foam ay sinukatan ko ito ng plastic at bumili na din ako ng plastic na makakapal. Sabi nga nila, diskarte-diskarte lang ang kailangan dito. Kung marunong ka dumiskarte, mas lalo kang nakakatipid. Hiniram ko yung tauhan ko para tulungan niya ako sa paggupit dito at pati yung sa pagdikit para hindi ako mahirapan. Ang pagdikit sa plastic, in-stippleran lang ito para mas lalo siyang titibay. At ngayon naman, ganito na yung hitsura niya kapag dinikitan siya ng plastic sa ibabaw. Kung napapansin mo, hindi pantay-pantay. Pero mapapantay lang yan kapag inupuan siya. Pagkatapos niyan, ididikit na din yung sticker na yan sa ibabaw. Tatanggalin lang yung paper na yan para dumikit yung sticker doon sa plastic na yan. Yun ang purpose yung plastic na yun para doon ididikit yung sticker. Ito naman ay practice-practice lang dahil first time namin ito ginagawa. Kinokopya lang namin ito nakikita namin sa online kung paano siya ginagawa. Pero ang ginagawa lang namin dito, plywood ang ginagamit namin dito kaya ini-improve namin talaga para mas lalo siyang titibay. Yung pula na yan na dinidikit dyan sa ibabaw na yan, hindi namin alam kung anong pangalan yan. Basta ang forma niyan, parehong itsura doon sa ginagamit sa mga sasakyan tulad ng jeep. Kasi ganyan naman talaga ang dinidikit doon sa upuan ng jeep. Basta ang ginagawa lang namin, wala na kaming pakialam kung anong pangalan yan kasi nakikita lang namin doon sa forma ng jeep. So ang ginagawa lang namin, sine-check out lang namin. Kaya ayun, maganda na yung hitsura. Ganito na yung hitsura niya mga idol. Talagang formang-formang storage box na talaga siya. At matibay yan mga idol kahit pa 5 tao umupo dyan, hindi pa yan basta-basta nasisira dahil makapal yung plywood nga nilalagay ko dyan.